Masakit mawalay sa taong mahalaga sa'yo. Subalit mas masakit sa damdamin kung alam mong malapit nang magwakas ang mga sandaling di kayang pigilan kahit ayaw mo. Kaibigan, huwag mong kalimutan mag-subscribe sa aming channel at huwag din kalimutan i-click ang notification bell at subscribe button. Subscribe na! Ang tanging magagawa ko na lang ay ang punuin ng masasayang sandali ang araw na to. Ito na kasi yung huling sandali na makakasama ko si Isagani. Gusto ko na maging masaya siya. Gusto ko na sa bawat minuto nakikita ko ang mga ngiti niya. Sa sandaling bumubuhos ang malakas na ulan, may mga pagkakataong sumasabay ang pag-agos ng mga luha ko dahil sa kalungkutang aking nararamdaman. Hindi naman malalaman ni Isagani na lumuluha ako. Pinagtatakpan ng pag-ulan ang bawat kalungkutan ko kasabay ng mga ngiti sa labi ko. Na sana bumagal ang oras. Kasi ayoko pang lisanin ang lugar na to. Damian, alam mo ba? Naalala ko si tatay kapag sumasakay ako sa Paragos. Kasi kapag napunta kami sa bukid, lagi akong sumasama sa kanya. Tapos sa Paragos ako nakasakay. Sagani, alam mo, kahit wala na ang tatay mo, alam kong masaya siya para sa'yo. Kasi tingnan mo, lagi kang nakangiti. Kaya huwag kang malulungkot ha. Pero, Damian, nilalamig na ako. Gusto mo na bang umuwi na tayo? Oo, Isagani. Umuwi na tayo, tsaka may mga dala akong pagkain. Masarap lahat ng yun. Sige, Damian, sabik na akong matikman ng mga pagkain na dala mo. Tara na, umuwi na tayo. Kaya eto, bumaba na kami sa Paragos at nagsimula na kaming bagtasin ng daan pa uwi sa bahay nila Isagani. Habang nasa daan, nakaakbay lang ako sa balikat niya habang naglalakad kami. Tapos eto, nagtatawanan lang. At nang makarating kami sa bahay nila, nagbihis lang muna kami. Tapos eto, pinahiram pa niya ako ng damit kaso ang liit. Pero pwede na to. Ang lamig kasi sobra. At mula sa pagkaing dala ko para sa kanya, mapapangiti ka na lang talaga kasi ang sarap ng kain ni Isagani. Ginawa ko talagang espesyal ang araw na to. Pati ang mga pagkain na dala ko para sa kanya. Gusto kong sabihin kay Isagani na aalis na ako bukas. Pero di ko alam kung paano. Alam ko kasing malulungkot siya. Hahanap na lang siguro ako ng tamang pagkakataon. Kaya ito, nang matapos makakain, pansamantala din na tumigil ang pagbuhos ng ulan. Saglit na sumilip ang sikat ng araw at mula sa bintana kung saan kami nakadungaw ni Isagani, nagpakita ang baghari. Isang malaki at makulay na baghari. Ang ganda naman, Isagani. Damian, alam mo ba,
Sa dulo daw ng bahagari, makikita mo ang napakadaming kayamanan. Isagani, hindi ko alam yun. Ikwento mo nga sa akin. Damian, sabi kasi ni tatay, madaming kayamanan sa dulo ng bahagari. At saka, sa dulo ng bahagari na yan mo daw, matatagpuan ang mga bagay na magpapasaya sa'yo. Tapos, kapag nakarating ka na din daw sa dulo ng bahagari, matutupad ang kahit anong hilingin mo. Talaga ba, Isagani? Hindi ko alam na may ganun. Pero halimbawa, Isagani, makarating ka sa dulo ng bahagari, anong hihilingin mo? Damian, isa lang ang gusto ko. Ayoko nang maramdaman ulit yung sakit katulad nung nawala si tatay. Ayoko nang maiwang mag-isa. Ayoko nang umiyak ulit. Sa mga sinabi ni Isagani, saglit na parang tumigil ang mundo ko. Parang mas lalo ko naduwag na sabihin sa kanya ang totoo. Naalis na ako sa pagsapit ng bukas. Pero, Damian, alam mo, gusto ko makarating sa dulo ng bahagari na yan. Tapos, gusto kong malaman kung may kayamanan ba talaga. Alam mo, Isagani, kapag nakarating ka sa dulo ng bahagari, alam kong may kayamanan talaga dyan. Bibigyan mo ako, ah. Oo naman, Damian. Bibigyan kita. Mga 1 sakong kayamanan, tapos ipapagawa ko yung bahay namin. Gagawin kong yari sa ginto. Tapos lahat ng gamit namin puro ginto. Pati libingan ni tatay. Gagawin kong ginto. Ay nako. Nakakatuwa si Isagani. Grabe naman yun. Ginawa ng ginto ang lahat ng bagay. Isagani, alam mo, siguro kung pagmamasdan mo ang bahagari, baka kasing layo ng dulo niyan yung bahay namin sa pinanggalingan ko. Damian, ibig sabihin, sobrang layo ng inyo? Oo, Isagani. Sobrang layo. Baka nga nasa dulo talaga ng bahagari na yan yung bahay namin. Madami kasing ginto si Ama na nakatago sa baul niya. Hala, Damian. Oo nga no. Baka bahay niyo ang nasa dulo niyan. Pero Damian, kailan ka pala uwi sa inyo? Nakaramdam ako ng takot sa tanong ni Isagani. Hindi ko alam kung sasabihin ko na ba. Pero mas masasaktan siya kung hindi niya malalaman na aalis na ako. Uy, Damian. Bakit di ka na sumagot? Malapit na siguro kaya ayaw mong sabihin. Pero okay lang. Alam ko naman na dadating ang araw na yun eh. Tsaka, alam kong babalik ka. Kaya, ihintayin ko na lang ang pagbabalik mo. Natakot akong sabihin kay Isagani ang totoo. Hindi ko alam kung paano. Ayoko makita siyang umiiyak. Isagani, pahiram ako ng panulat at papel mo. May isusulat lang ako. Kaya ito, agad namang kumuha ng panulat at papel si Isagani. Hindi ko kayang sabihin ng harapan sa kanya ang pamamaalam ko
Mas mabuti kung isusulat ko na lang kasi ayokong makita siyang nalulungkot. Damian, anong sinusulat mo? Para sa iyo ang sinusulat ko, Isagani. Damian, paano ko mababasa yan? Hindi pa ako magaling magbasa. Ipabasa mo na lang siguro sa nanay mo, Isagani. Teka, magsusulat muna ako. Kaya eto, habang nagsusulat ako sa lamesa nila Isagani, nakatingin lang siya sa papel na sinusulatan ko. Binabasa niya ang bawat letra, subalit di niya nauunawaan ang bawat salita. Bakit ba kailangan paglayuin pa kami ng pagkakataon? Pero huwag kang mag-alala, Isagani. Babalik ako, at sa muling pagbabalik ko, hindi na ulit ako lilisan sa tabi mo. Kahit anong mangyari.